makuha, sir. Paano nga ba yun ulit, sir? Ha? Pag gigiti ka, gagamitin mo yung smile. Kailangan, at first, i-psych mo sarili mo na ikaw ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Katulad lang natin yung makagawa nun. Hindi kayang gawin ng kasi gwapo pag sobrang gwapo na ako, hindi effective eh. Mukhang sleazy. No. Pero pag medyo ano ka, mag-work siya. Try nga natin, sir. Paano? Kailangan half lang ng mukha mo ang ngiti. Na parang, at the same time, iisip mo gwapo ka. Parang gano'n. So, parang... Itong bisita natin ngayong gabi, mga kapatid, ay binoto bilang the most awesome man on the internet. Pero more than that, mga kapatid, isa po siyang world-renowned comic book artist and writer, mga kapatid. Bisita po natin ngayon si Mr. Jerry Alangilan. Sir, magandang gabi, sir. Ayan, The man from San Pablo. Yung mga nakikita nyo doon sa mga comics, sa mga Avengers, mga ano. Dami. Yun, dami yan. Isa siya doon sa mga nag-drawing. Pilipino ang gumawa nun. Di ba? Pero matindi yan, architect siya. Yes. Nag-guest natin si Paul Medina dito dati. Ano ba meron sa mga architects? Bakit parang iba yung napapariwara kayo ng landas at you go on to create greater things? Noong time kasi na yon, hindi pa ganun ka-popular ang art in terms of yung career choice. Noong time na yon, pag sinabi mong mag-art ka, parang painting, ganyan, or maybe advertising. Walang pera dyan. Walang pera. Yung iniisip ng mga parents na hindi ka kikita dyan. Andun sila sa generation na yon. So, a lot of us na mga artists talaga na gustong mag-painting, gustong mag-comics. Mag-architecture ka na Pupunta sa architecture. Comics ay isang nire-respeto na hindi lang isang career choice, but art form in itself, no? Pero nung nagsisimula, nung panahon, lalo nung 80s, sinasabi mo, medyo struggle pa yan. Sa tingin mo ba, yung Pilipinas mismo, nakarating na tayo sa ganong punto? Nung 80s kasi, medyo malakas pa yung traditional comics industry. Yung mga Filipino comics, Tagalog classics. Pero quality-wise, medyo gano'n na siya. No? Hindi na masyadong kasing ganda like nung 50s. No? So, pagdating nung 90s, medyo talaga nag-fade away na siya. Kasi nawala na yung mga publisher. Nag-stop na mag-publish ang Atlas. Nag-stop na sila mag-publish ng comics. Tapos nagsara na yung mga Gasi, yung mga iba-ibang mga companies. So, yung mga young guys, wala kaming venue kung saan pwedeng namin ilabas yung mga comics namin. So, naisip namin, gawa na lang kami ng sarili namin comics. At kami na mismo mag-publish ng sarili namin comics. Utang kami sa parents namin or hanap kami ng trabaho. So, parang nakapag-start kami ng parang bagong independent, kumbaga, self-published comics industry. Noon pa pala nangyayari na may mahabang tradisyon ng Pilipinas na may mga artist tayo na Pinoy na nag-work na matagal. Doon sa mga internet, mga DC, mga gano'n, no? Late 60s and early 70s. Na maraming mga artists ang nagpunta ng abroad. Lalo-lalo na nung nag-declare ang martial law. At marami naging restrictions sa mga artists. So marami sa kanila napuwersang nagpunta ng abroad. No? So nagkaroon ng first invasion of Philippine comics artists sa Amerika noong early 70s. Kasama dyan sina Nestor Redondo, Alex Nino. Pag sinabi natin graphic novels, medyo iba yung psychological market doon sa kinalakahan natin. Kasi dati malinaw ang morality, black and white, good versus evil. Sa ngayon ba, nasang stage ang pagdating sa mythology tayo sa comics? Yung history kasi of censorship din sa comics, medyo matagal na rin. No? Sa US, andyan yung time ng mga EC Comics. EC Comics, yung mga Tales from the Crypt, Vault of Horror. Parang maraming disturb. Kaya naging Mad Magazine. nagkaroon ng parang censorship thing. Pero ngayon, since wala na rin yung old industry at ito yung self-published industry, we can do whatever we want. No? So, we are only restricted sa sarili naming, if we are willing to censor ourselves, hanggang doon na lang. No? Ito, isang ehemplo to, no? Hindi lang totoo sa mga kagaya mo na naglalasing. Ayun, medyo bigo sa buhay, bigo sa pag-ibig. Talagang namaril bago pa na uso yung emo-emo, yan talaga yung ultimate na emo na... Sa tingin mo, it's a very dark story. Pero bakit siya nag-click? Bakit siya nagkaroon ng cult following? Actually, hindi ko alam. Kasi yung Wasted na yan, hindi ko intention niyang ilabas publicly. No? Kasi nung time na before ko ginawa yan, I was so happy drawing the X-Men. Parang for myself. Nag-drawing ako ng mga superheroes. And then nasawi ako sa pag-ibig. Iyan. Nasawi ako sa pag-ibig. Sabi na nga. So,
Parang tumigil ako mag-drawing. Hindi ako nag-drawing for 1 year. Naging bisyo nyo rin pala umibig, sir, kaya kayo nasabi ng ganyan. Masarap yan, mahirap yan, sir. So, yun, ang nangyari, to deal with yung problem ko, ginawa ko itong Wasted. Pero, since it was so different to sa ginagawa ko, kasi panay nga superheroes, ito, it's very personal, it's very dark, it's very angry. Dami nakaka-relate eh. Pero may tanong ako, bakit yung ending, kung nag-close ka dun sa shot ng babaeng umiiyak? Kasi gusto ko magsisi siya. Gusto ko magsisi. Gano'n naman lahat ng di ba? Nagsisisi na yun ngayon. Hindi niya alam na ginawa ko yun eh. Ayun. I think so, hindi ko alam na ginawa. I think Hindi ba nagagalit si ko alam. misis niyan pag ganyan? Siyempre, Hindi, tanggap niya na yan. Yari ka, Yari ka, mami, pag-uwi mo na San Pablo, Laguna. Paano aksidente na nailabas sa public? Kasi parang, after ko matapos yung first 8 pages, naisip ko, parang pwede kong gawing tong mini comics na photocopied. Kasi ganoon naman ang mga comics namin noon photocopied eh. So gumawa ako ng mga 10 copies. One of the copies na binigay ko sa friend ko, eventually napunta kay Budgetan. Si Budgetan yung writer. Si Budgetan pa rin talaga eh, no? Writer ng 13. Kasi noong time na yun, nagko-collection ng material for this first published comic book, yung Comics 101. So, nilabas niya sa Comics 101 yung first chapter ng Wasted, and then nakita naman ni Vernon. Dami nang nakakita. Tapos alam mo sa atin, madami naghahanap ng second part. Tapos paano kaya to? Akala ko people will hate me for it, pero apparently hindi, no? Kasi a lot of people nag-identify sila nakarelate sila sa character. Ibig sabihin, maraming bigo. Gusto rin pag Marami bumigo pala. ka, gusto mo rin pumatay saka At apparently, yung mayor dyan, kamukha ni Erap, may medyo... Siguro subconscious lang na Pero yung love letter na yun talagang mula sa puso mo talaga yan. yung love letter na yun, totoo yun. It was one of the, actually, compilation of several love letters na pinadala ko doon sa ex-girlfriend ko before. Ma'am, paano ba ito, ma'am? Sir, gusto mo bang gumanti, sir? Hindi. Pwede kong puntahan. Kasi kung gaganti, parang inaawin ko na meron pa, di ba? Wala na eh. Ayun. Wala na eh. Pero sir, tsaka sigurado ako mataba na yun ngayon. Hindi naman, hindi. Pakikwento naman paano ka napasok sa Marvel. After nga, ginawa ko yung Wasted, I started drawing ulit yung mga superheroes. Kasi talagang gusto ko talaga mag-drawing ng comics eh. And then, dumating si Wills dito, Wills Portacio, para mag-open ng studio. And naghahanap siya ng mga artist. And isa ako sa mga nag-apply sa kanya. So, nakita niya yung comics ko and then tinanggap niya ako for his studio. So, nag-stay ako sa studio niya, nag-train ako under him. And then eventually, I started working for Wildstorm, for Image Comics. Paano mo madidescribe yung work ethic nito mga taga-Marvel? They're very professional pagdating sa working. Parang they're 100% talagang kailangan trabaho. Kasi din yung standard din ng yung quality ba ng drawing. Talagang very, very high. Kailangan either tapatan mo or kailangan surpass mo. Kailangan magbigay ka ng reason dun sa editors kung bakit ka kukunin. Bakit ikaw, Filipino guy, nakatira sa Philippines, halfway around the world, ba't ikaw ang kukunin? Hindi itong guy na kapitbahay nila. Doon lang. So, kailangan magbigay ka ng reason. So, kailangan talagang maganda yung work mo. Sa ilang dekada na rin, dumaan ang comics sa perfect anatomy, Grecian, Roman type of ano. Hindi pa ba tayo dumadating sa point na parang yung mga comics ay pwede na rin, kunyari, pagtripan natin ng Avengers, Iron Man, parang medyo avant-garde minsan yung treatment natin. Sabi sa akin ni Wills Portacio, you don't have to follow anatomy exactly. You just have to make it look cool. No? So kung cool ang dating yan, di bali ng medyo yung anatomy, basta magandang tignan, okay na siya. Sila Jack Kirby naman, di ba? Lahat mga panganon, mga square, di ba? Pero cool pa rin. Paano ba napasok yung comics sa atin dito? Kasi hindi sa atin yan, di ba? Sa Pilipinas. Paano nangyari dyan? Dala yan ng mga American GIs na nagdala ng mga comics dito for their entertainment. No? Yung format of comic book, format of the comic book. Pero Filipinos have been creating comic strips. Rizal? Si Rizal, gumagawa ng comic strips. Comic strips na yun, no? So, mahaba yung history natin sa Pero yung format of a comic book, as in yung isang magazine na panay comics lang,
yung format na yun, dala ng mga Americans. Ano ba yung comic, Jerry, na nung nabasa mo, ito na yung magiging buhay ko? Yung X-Men Dark Phoenix Saga. Kasi nung time na yun, talagang wala ako sa comics eh. College ako noon, second year, first year college. Lahat ng mga comics ko, nung ako'y bata, iniwan ko na sa San Pablo City. No? Tapos sabi ko, Ano to, Filipino tsaka ano to? usually mga Marvel and Mga DC Marvel eh. yan. Mga X-Men, mga National Bookstore reprints. Oo, yung tig-5 piso. Oo. Ayun, oh. Actually, 175. 175. 1 peso 75 centavos ang isa. Naabutan ko pa yun. Yun yung mga illustrated classics. Kasi walang bumibili yun eh. Nangabutan ko kasi Ninja Comics eh. Doon naka ano yung Yung Kamago. maliit, yung maliit. So, iniwan ko lahat yun sa San Pablo. And then, mature na ako, high school na ako. Hindi na ako magbabasa ng comics. No? Doon magbabasa na ako ng mga novels and stuff. So, gano'n yan. Hindi ako nag-comics for a long time. Tapos, dumating nga itong college, ang brother ko nag-uwi ng X-Men. Binasa ko siya, Dark Phoenix Saga, ano kaya to? After ko mabasa yun, nagbagong buhay ko. Parang, this was spectacular. Ganda-ganda. Grabe pala Naiyak to, ako. no? Naiyak ako din sa comics. Is it the artwork or the story? O ano? Yung artwork, pati na rin yung story. Kasi for the first time, parang, this is so dramatic, you know? Sobrang melodramatic. Tapos sobrang, comics siya, no? So, Lumaki na comics ganun siya kaseryoso pala, no? Oo, na kayang magbigay ng ganung klaseng emotion. Tapos dumating na yung araw na tinitira mo yung, ikaw na rin gumagawa ng artwork nung Tintin, no? Ano may pakiramdam ng ganun, tol? Hindi ako makapaniwala. The first time, kasi ang mga una ko, mga wet works for Image Comics. Nung unang lumabas siya sa tindahan, nagyabang nga ako doon sa doon sa tinder. Pag gumawa niya, yun, pangalan ko yan, no? Ayaw maniwala sa akin eh. Pinakita mo ID mo. Gusto ko maglabas sa ID, tingnan mo, ako yan, no? Parang, so I was so happy na lumabas. Tapos nung napunta ako sa X-Men, at ang writer ko pa, si Chris Claremont, who is yung writer nung Dark Phoenix Saga. Galing. Parang hanggang ngayon, ano pa rin ako May starstruck ka sa kanya Film the talaga, film no? pa rin ako eh. Starstruck ako. Tayo lang naman tatlo rito, no? Gaano kalaki magbayad ng Marvel? Okay lang, pwede na. Per comic ba? Per page siya eh. Per page? Oo, per page page, siya. Oo. Depende kasi kung baguhan ka, may certain amount. Kapag sikat ka na, talagang malaki na. Yun. Eh, ang ano naman, usually ang inkers, hindi naman lumalaki masyado ang kita. Okay. Sa pag-i-ink ba, ngayon may mga Photoshop na at lahat, ang dami ng tricks. Gaano na to kalaki binago ang estilo mo? Nagkaroon ako ng compromise kasi medyo traditionalist ako at heart. I like drawing things on paper. Tapos scan, tapos paano yung So, kulay? buti naman, hanggang ngayon, sa paper pa rin talaga ginagawa yung Pero si Lane Liu, gusto niya sa paper eh. So, he draws on paper and then ini-email niya sa akin yung page. And then, ipiprint out ko siya sa artboard ng Marvel using blue ink. Kailangan blue ink. And then, I will ink over that using a variety of pens and whatever. Explain natin sa mga no? Ano ba talaga ang exact ng job description ng inker? Kasi ibang inker sa illustrator. Tama? Okay. At saka yung iba pa yung Iba pa color. yung colorist, di ba? Oo, Okay. iba pa yung, So, minsan, saan pumapasok yung creativity mo as opposed to parang may sinusundan ka lang ng mga linya? Depende yon sa sa detail na nilalagay ng penciler. No? Sometimes yung mga penciler na very loose, and then you have to go in, kailangan make it very solid, make it nire-refine, no? Parang ganun. Minsan ba yung shading sa'yo na? Depende rin sa penciler eh. Minsan, ganun-ganun lang, ikaw na magdadagdag ng shading. Minsan, Parang trabaho ng penciler, no? Ganun ka na ng ganun. Bahala lang kayo sa buhay ko. nung nakakatrabaho ko si Wills, parang halos layout lang. And then, meron siya mga arrows. Jerry, drawing ka ng mga background dito. So, Parang wala sa job description mo yan. hindi, mas may dagdag na bayad. Text. Ganun. Okay, ganun. Text lang yung pinapadala sa inyo, di ba? Parang sulat Sa lang. penciler, oo. Penciler. Oo, Inker parang gano'n siya. lang, ano. Tapos alam mo ba, Lord, siya yung parang nag-recommend kay, tama ba? Kay Lane Liu. Parang gano'n na, kunin natin to sa Lane Liu. Naghahanap kasi ng mga bagong artist si Wills. Kailangan niya ng several artists. And then, nakikita ko yung potential ni Lane Liu eh. So, nilalagay ko yung portfolio ni Lane sa harap ni Wills. And then makikita ni Wills, sasabihin ni Wills, ginagaya ako eh. Oo. Yun, medyo May slang pa yung ano, parang English pa. And then, after a few days, kailangan natin ng artist. Ganyan. Nalagay ko ulit sa ibabaw. Oo. And then eventually bumigay, sige na nga, tawagin natin si Kasi Lane pa lang, Liu. lupit na pala ngayon talaga.
Ang hirap na parang fairly recent lang appreciation ng Pilipinas sa comics. Wala tayong culture of preservation eh. Oo, wala tayong ganun. Of, no? yung ganon, of archiving yung mga comics natin. So once ma-publish yung comics, Wala nang pakialam. Ginawa ng Sana pala pambalot. pinulot ko na lang yung iba Pinambalot doon. ng tinapay. Tinapa. Tinapa, ganyan. At ano, hindi siya tinuturing na serious art form. It It was at one point in history the cheapest form of entertainment para sa masa. So parang disposable At siya. saka siguro kaya din siya namatay dahil dun sa pagsasabi, ay binabasa ng katulong yan. Basahin niya, ginagano ng mga dati, di ba? Kaya namatay din yung comics dati na Pilipino. Mga ganun tipo. Kaya nga, I spent a long time na nangongolekta ako ng mga whatever I can. Kasi ngayon, eBay mo na mahahanap eBay yung mga na, no? Ibig na yung mga Paano ka classic, nang ngolekta ngayon? Dati, may makikita akong binibenta sa eBay, bibili ako ng isa o dalawa, and then Mahiwaga, gano'n? bibit kami, and then, meron ka bang iba? Biling ko na yung iba. Naka-develop na ba Pinas, tingin mo, Jerry, na parang sarili nating version ng otaku? Or sa States, parang tawag nila fanboy. Pero meron bang distinctly Pinoy kind of fanboy? May mga napapansin ako na every convention, same people na dumarating. Parang gano'n. Eventually, nami-meet ko sila. Eventually, Nagiging kaibigan mo. nagiging friends ko na. May mga stalker ka ba na kamukha ni Jean Ripart? Actually, meron. Si Mrs. Nagkaroon din ako ng mga gano'n, pero kaya nga minsan ayoko ng... Yung naging national artist, may iba tayo. Yung naging national artist isa siya sa vocal na na Si comic Caparas? artist na bakit si Caparas? May video pa siyang nilabas. No? Ang naging objection ko lang kasi doon is that ang comic kasi collaborative medium siya eh. Hindi lang siya writer, hindi lang siya artist. Panday was created by not only by Caparas, kundi merong artist. No? So kung ma-honor si Caparas, dapat ma-honor din yung artist. Correct. Kailan dumating sa point na parang trabaho siya? Tumarating sa point na gano'n minsan. Kasi minsan araw-araw na lang, comics, gano'n, araw-araw. Drawing, gano'n. Tutulog ka, tapos iwanan mo yung nandun nakailaw. Isang page, nag-ink ka na isang page, maganto kalaki, ilang oras kayo Tingnan inaabot? natin to. Kunwari, itong cover na to, isang araw. Isang araw? Isang araw. Maabot sa time na minsan na halos na-burnout ako kasi parang day in and day out na lang. Kasi wala kaming holiday. Sunday, nagkatrabaho din kami. Wow. No? So, minsan pareho na lang. Minsan nagiging trabaho na eh. Yung mga young artists hindi maiintindihan yun. Parang, you're taking it for granted na, gano'n. Pero actually, Akala kasi nila nagdo-drawing na trabaho yan I eh. still love comics talaga, no? Talagang, hindi ako tatagal sa comics kung hindi ko love ang comics. Pero sometimes, kapag parang relentless na siya, nagiging parang trabaho, parang gusto mo lang mag-break muna. Break lang muna. No? For something, gusto ko mag-beach, gusto kong manood ng movie, lalabas lang. No? So, gano'n naman ang ginagawa ko. Lalabas lang ako. Mag-iikot kami na Sampaloc Lake, San Pablo. Isa sa mga 7 lakes. San Pablo. Or manonood ako ng magandang movie. After nun, inspired naman ulit ako. So paano nabuo tong Elmer? Na yung mga tao, Manok, tol. nasa mundo, ay yung mga manok, nakikihalubilo na sa mga tao. Kasi- Paano nangyari tong ano? Ganyan kasi sa amin sa San Pablo eh. Oo. Sa lugar namin, maraming manok na nagkalat kung saan-saan. Oo. No? Nakikita ko lang, may mga manok na sa ano namin, sa yard namin. So pwede kumuha ka na lang, litsunin mo. Gano'n. Kasi kilala kasi nung may So respeto na lang din, ano? Oo, Oo, respeto na lang din, no? So, every time nakakita ako ng mga manok, iniisip ko, ano kaya iniisip ng mga to? Bakit sila parang galit lagi? Diba? Kasi pag lalapitan mo yung manok, parang galit sila eh. So, Ang isip ganda ko, na itong Elmer. nag-isip ako ng dahilan kung bakit sila pwede magalit sa atin. So, doon na nag-start yun, yung idea ng Elmer. At Jun, gusto ni Neil Gaiman yan, tol. Itong Elmer, no? Oo. At galing, nanalo ng award yan, tol. Ganon kalupit yan. Hindi ba dahil ikaw ay chick magnet? Parang apparently, sunod-sunod ngayon sa Hollywood, yung mga blockbuster, ay mga based on superhero, yung based on comic adventures. Okay, isa-isayin natin. Ano yung masasabi mo sa Iron Man 3? Iron Man 3. Maraming mga fans na nag-freak out dahil ba't daw binasto si Mandarin. Okay. Pero sa akin okay lang. Kasi comics kasi exist as comic books. Diyan na yan. Hindi na mababago yan. Walang mangyayari. Pagdating sa movie, siyempre gumagawa siya ng version ng Iron Man or version ng Mandarin. Pero di ba maapektuhan yung comics pag ginawa yung pelikula? Actually, nagkakaroon ng interest sa comics. Because of the movie? Because of the movie. Pero not as what you would expect. Kasi hindi raw ganun tumataas ang sales ng comics eh.
Kasi ang comics, very convoluted na ang history niya. Yung continuity niya, sobrang convoluted na. Eh kung papanoorin mo yung movie, just very different. Tapos babasahin mo yung comics, mo confused ka eh. Ano nangyayari dito? Ba't ganito? Ba't gano'n? Kaya ang ginagawa ng mga Marvel, nagre-reboot sila sometimes, gumagawa sila ng special series para bumagay doon sa movie. Batman. Okay, yung the past 3 Batmans na mas dark at hinawakan ni Christopher Nolan. Anong tingin mo? Dark naman talaga si Batman eh. No, yung nababasa ko yung mga original stories ni Batman, 40s. Talagang very dark siya. Talagang very depressing yung mga stories. So, itong mga Nolan movies was only being faithful to that. To the spirit. Oo. Yung first Batman movie, Batman Begins, gusto ko. Yung pangalawa, sobrang depressing na for me. Yung, Sobrang dark na Tim talaga. Burton na Batman, nagustuhan mo ba siya? Yung Tim Burton na Batman, medyo weird. Na-weirdohan ako sa kanya kasi very, very quirky, very strange. Michael Keaton was a very strange choice to play Batman, pero nag-work for me. So, okay lang sa akin siya, pero hindi siya talagang groundbreaking, kumbaga. Ayoko yung mga Joel Schumacher na Batman. Inis na inis ako. Para siyang perya. Pero dumating sa punto, kasabayan ng golden age ng cinema, ang comics. Di ba? Halos Sa sabay. first golden age. Sabay silang namamayagpag nun si Vilma Santos. May reason kaya Doon sumikat dahil very close ang relationship ng comics at movies ng araw. Correct. Hindi pa nga natatapos isi-realize sa comics, ginagawa ng pelikula eh. Correct. Si Vilma Santos nga, doon sumikat yung Through This Lead, di ba? Galing yun doon sa comics. Medyo yung second na yun. Kasi yung first second golden na ba age yun? ng cinema was in the 50s. Yan, 50s. mga Conde, Manuel Conde, Jerry De Leon, mga ganyan. So mga time nila, Tony. Pero at nung 50s din, iba rin Velasquez, kasi, mga ganun. iba rin ang pagtira nila sa comics nun, iba yung paggawa rin nun eh. Ang gaganda ng mga comics natin ng 50s. No? Ewan ko kung available pa, pero na-involve ako sa pag-restore, digitally restore and collect. Isa sa mga novels ni Kuching. Kuching, Yung El Indio. El Indio, meron ako nun, sir. We worked on that for 7 years para ma-restore lang siya. Paano nire-restore yun? I-scan mo yung page at a very high resolution kasi kinausap namin yung family ni Kuching, wala na yung mga original art eh. So meron silang natabing libro. Yung libro mismo. Kasi actually, isa pa yun. Gawa nung time na yon, yung mga publishers felt they owned yung original artwork. So instead of na baka mapunta sa ibang company, dinidestroy nila yung original art. May ganong time Nakakasama ng loob. Pero walang natirang original art for El Indio. So yun na lang talagang comics ang pinagpasihan namin. Eh yung comics, very yellow na, brittle na at maraming mga printing errors. So iscan namin siya at a very high resolution, usually mga 800 dpi. Nangyari kay Sir Paul Medina. Anong masasabi niyo doon, sir? Yung kay Paul Medina, actually, di karapatan naman si Paul. Kasi parang opinion niya yun eh. No, di ba? So, meron din mga opinion ng ibang tao, pero may karapatan siya to share kung ano man yung opinion niya. Hindi naman sinasabi niya na ito yung mag-agree kayo lahat sa sinasabi ko. Parang ito yung opinion ko. Ang mali doon is that hindi siya sinuportahan ng Inquirer. Parang pinabayaan Pero siya. ang ganda rin nangyari doon, sir. Parang mahalaga rin pala yung ganung comic strip. Kahit comic strip lang siya, nagkaroon siya ng importansya ulit doon sa isang... Or maybe talagang importante siya na nakakalimutan lang natin. Take it for granted. Kasi for the past 25 years, andun lang siya. Nung biglang nawala siya, parang mga tao, Ay, di kasi nakasanayan na. Nakasanayan natin na nandun siya. No? Payo natin sa mga batang gustong mag-comics. Kailangan decide nyo for yourself kung mahal nyo talaga ang comics. No? Kailangan decide nyo kung gusto nyo talaga. Kasi siguro sa tingin nyo, it would be a fun job to have. Fun naman talaga siya, pero trabaho din siya. Kailangan mahal na yung medium para tumagal kayo. No? Kasi kung hindi nyo talagang mahal, gusto lang niya dahil gusto nyo sumikat or whatever, hindi Kaya ka huwag ka tatagal. maging conscious dapat, no? Sir, isang hirit na lang yung turuan mo ulit siya ng ano. Parang gano'n. Isang side lang. Hindi ko kaya. Parang ganyan, parang ganito. Yan. Tapos samahan mo ng konting gwapo ako. Hindi ko kaya, sir. Kaya ko lang giting aso, eh. Yeah. Hindi, normal mo lang yan. Salamat, sir. Salamat, sir.